Ibibigay ko po sa inyo yung 5 lucky wishing plant na dapat meron kayo sa 2025. At kapag nag-totally bloom na po yung bulaklak ng ating snake plants, mapapansin nyo po yung kakaibang amoy niya, no, na leaf, no, ay nagsisimbolize po ng good luck, no. And after po na kayo makahiling ay maaari nyo itong hipan sa hangin, ano. Hello everyone, this is Hermes Sunao, Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. At ano nga ba pag-uusapan natin ngayon? Maswerteng usapan na naman dahil ibibigay ko po sa inyo yung 5 lucky wishing plant na dapat meron kayo sa 2025. Ano-ano kaya itong mga halaman na to? Malalaman nyo yan sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back. Narinig nyo na ba yung mga halaman na kapag humiling kayo, ay maaaring matupad? Yan po yung mga tinatawag na lucky wishing plant. And itong mga halaman na to, base sa mga tradisyon ng iba't ibang kultura, ay talagang pinaniniwalaan na yung mga dreams mo at yung gusto mong ma-achieve, pwede mong ihilingin o ibulong sa halaman na ito. Maaaring din naman na mayroong ritual na ginagawa para matupad yan. At ngayon iikot tayo sa ating garden dahil meron tayong 5 halaman na talaga namang bibida sa 2025 bilang lucky wishing plant. Ano-ano kaya ito, no? Tingnan nyo po itsura, baka meron na kayo, no? Tara, samahan nyo ako. Sa una nating halaman, ito pong snake plants, ano? Ang mga snake plants po ay kilala sa pagiging magandang air purifier sa ating bahay at paboritong house plants, ano. Pero ito po mayroong simbolismo at tinuturing na lucky wishing plants kapag halimbawang umusbong na po yung kanyang bulaklak. At kapag nag-totally bloom na po yung bulaklak ng ating snake plants, mapapansin nyo po yung kakaibang amoy niya, no, na parang vanilla yung kanyang amoy, napakabango at yan, humahalimuyak lalo na po kapag paggabi. Sinasabi pong yung pamulaklak ng snake plants ay nagsisimbolize ng wish for good fortune, health and well-being, para sa mga recipients, no. At yung site po nung pagbuka ng bulaklak niya is matuturing na phenomenal, no, kasi bihirang mangyari, no, lalo na't hindi pa ganun ka-matured yung mga plants nyo, no. At ito nga po ay nagbibigay ng ganda at kaaya-ayang pangitain para sa mga makakita, no, na nakakapag-invite ng good vibes, ano. At sinasabing ito po ay maaring source of joy and pride sa mga plant enthusiasts. Kasi po kapag napabulaklak nyo po yung inyong halaman, talagang masarap sa puso, at talagang maipagmamalaki mo na nakapagpabulaklak ka ng halaman. Yan po yung snake plants na itinuturing na lucky wishing plant kapag namulaklak. Sa pangalawa nating halaman, ito pong tinatawag nating clover leaf. Actually, yung may mga clover leaf po talaga na varieties, no, na makikita sa ibang bansa, pero dito sa Pilipinas mas kinikilala po itong clover leaf, yung mga nakikita natin na nagkalat lamang, o damo-damo lang, pero ito po napakaganda ng mga simbolismo ng clover leaf, at yan nga pong clover leaf, kung mapapansin nyo po, laging 3 po yung kanyang mga pinakadahon, pero kapag ito po yung naging 4, tinuturing po siyang isang lucky wishing plant, At sa Irish culture po, ang dakon ng 4 clover leaf, ay nagsisimbolize po ng good luck, At laging ina-associated po sa paghingi ng kahilingan, or making wish come true, sabi, At according po sa mga meron po nito nung 4, ito po nagre-represent yung 4 na dahon niya, Kung mag-4 po yung dahon niya, ang kahulugan po nung unang dahon ay hope, yung pangalawa ay faith, yung pangatlo po ay luck, at yung pang-4 po ay love, Kaya po kapag nakahanap po kayo nung 4,
na leaves ng clover, talaga namang swerte, no? At maaaring matupad yung hinihingi nyong kahilingan, ano? At tips lang po, kapag halimbawa maghahanap nito, kailangan po ay medyo tirik yung araw, ano? Kasi ang mga clover leaves po, pag halimbawang padapit hapon na, yan po, tumitiklop na po yan, ano? At medyo sumasara yung kanyang dahon, kaya mahirap maghanap, ano? At linawan yung mata, sabi nila. Dahil nga, yung magkakadikit na ganito, minsan napapagkamala nating apat kaagad, ano? For example, hahanap tayo ng clover leaf sa mga ilalim ng mga halaman, yan, medyo nakakalito, no? At sinasabi nga po na yung apat na dahon niyan ay napakahirap hanapin talaga. Kaya naman kapag nakakita ka ng isa, swerting-swerte talaga, no? At yan po yung clover leaf na isa sa mga tinuturing na magiging lucky wishing plant sa taong 2025. Ang susunod naman nating halaman ay ang mga dandelions, no, o dandelions, no. Yan mga dandelions, napakaganda po ng bulaklak niya, no. Mula sa mga yellow na flowers hanggang sa kapag natuyo na ito ay nagkakaroon siya ng parang mga mapuputian, no, o yung tinatawag na vortex, no. At yung vortex po na yan, yan po yung nagtatangay, no, doon sa mga seeds ng mga dandelions, no. At kung makikita nyo, napakaganda po nitong ornamental plants na ito. Isang flowering plants po na talagang napakaganda sa mata, no, kung titingnan natin, ano. Yung kanya pong bulaklak na parang daisy, no, yung itsura, no. At talagang ang ganda po nung transition nito dahil dun sa pagiging puti niya, no, na parang mga bulak-bulak, ano. At sinasabi nga po, isa sa mga maituturing na lucky wishing plants dahil po dun sa kanyang itsura, no, na kapag halimbawang yung kanyang bulaklak ay naging mga white na yung mga bulak, ay pwede ka pong humiling, ano. And after po na kayo makahiling ay maaari nyo itong hipan sa hangin, ano. At yung kanyang pop ball na tinatawag, ang inyong mga kahilingan at ang inyong mga pangarap ay itatangayin niya po, ano, sa hangin upang ito'y matupad. Sinasabi rin po na matutupad ito kung tama yung inyong ritual, ano, na bago hipan. At kapag halimbawa pong yung seeds ay nag-fly away, talaga naman pong yung inyong mga kahilingan ay matutupad. Ang pag-ihip ng mga bulaklak ay ang pagdadala ng mga thoughts and dreams sa ating mga loved ones, ano. Kung halimbawa meron tayong kahilingan para sa ating mahal sa buhay at pangarap para sa kanila, ay maaaring nating hilingin. Sa pang-apat nating halaman, ito pong bay leaf laurel, ano. Isang talagang matagal na tinuturing na lucky wishing plant, ano. At dito po involve yung mga ritual, no, ng pagsusulat at pagsunog, ano, ng inyong kahilingan, ano. Sinasabi nga po ito kasi alam natin ang laurel talagang sinasahog lang, no, at pampalasa sa mga putahe tulad ng adobo, no, at iba pang lutuin, ano. Pero bukod po dyan, ang talagang power at symbolism ng halamang ito ay napakalakas, ano. At ito nga po, kung napanood nyo po yung mga video natin about dito sa mga proseso, no, o paraan ng paghiling sa mga bay leaf laurel, pwede nyo po yung balikan, ano. At isa na po dyan yung pagsulat, no, sa tuyong dahon, pero make sure na buo po yung dahon, ano, ng inyong laurel. Kapag halimbawang tuyo na po yan, maaari nyo pong isulat dyan yung inyong kahilingan at maaring sunugin, ano. At ang pagsunog po nito ay nagmamanifest ng inyong desire, ano. Pero wag daw pong kalilimutan na yan, mag-thank you, no. Sasabihin nyo, thank you universe, kapag nasunog na at inilipad na sa hangin ang usok ng bay leaf laurel, ano. Kaya po, iyan po isa sa pinaka maituturing na halaman ng kahilingan, ito pong bay leaf laurel. At sa huli-huling po nating halaman, ito pong lucky wishing plant o tinatawag na Hawaiian tea plant, minsan rin po tinatawag na cordyline, no. Ito pong tea plant ay ina-associate po, ano, sa good luck, no. At minsan po
tinatawag ding lucky wishing plant, no? Itong tea plant, meron po siyang iba't ibang variety, no? Merong green, pero karaniwan po natin nakikita itong napakagandang kulay na mamula-mula at mapink-pink, ano? Napaka-powerful po ng halamang ito dahil po sa ibang culture, ito po ay tinuturing at sinisimbolon po nito yung protections, ano, at kaswertihan. Yung kanya pong leaves na talaga namang makukulay ay nagre-repel po ng evil spirits, ano. Kaya nga po maituturing na sacred ang halamang ito at ginagamit sa iba't ibang tradisyon, ano. Yan po yung tea plant, lucky wishing plant, na isa sa mga halaman ng kahilingan, ano. At kapag halimbawa pong meron kayo nito na nakalagay po sa inyong bahay o sa inyong garden, mag-wish lang po kayo sa halamang ito. At yan, kapag halimbawang binigyan kayo ng chance na matupad ito, magpasalamat, ano, sa poong may kapal na may bigay nito, at syempre sa mga gabay na halaman tulad ng lucky wishing plant. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating mga halaman ng kahilingan, ano. 5 po yan, ano. Baka meron po kayo niyan, check nyo po yung inyong mga garden, ano. At yan, lagay nyo na po sa mga lugar na nakikita nyo at madalas nyo tambayan, ano, dahil yan po ay magbibigay sa inyo ng kahilingan. Pero paalala lang po mga ka-MDP, nasa ating mga kamay pa rin po yung ikauunlad ng ating buhay, ano. Kung tatamad-tamad tayo at hindi kikilos, wala pong mangyayari, no, kahit napakadami nating swerteng halaman dyan, ano. Maganda lang po ang mga halaman na nandiyan pa rin, ano, dahil napakarami nilang benepisyo tulad ng pagpapaganda at paglinis ng hangin, ano. At salamat po sa inyong pagsubaybay. Manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang ating kasipagan at papupursige po ang makakapagdala sa atin na maabot natin yung ating mga pinapangarap at mithiin sa buhay. Thank you so much mga ka-MDP sa lahat nag-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan plants, gardening, lucky plants, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!